modernized jeep na, electric pa, at mura pa. Oo. Wow. Joel, alam mo, matagal na nating ginagawa tong jeepney natin ng Francisco. 76 years na tayong gumagawa ng jeepney simula pa 1947. So, ngayon, dahil sa PUV modernization program, ginawa natin itong compliant sa Philippine National Standards at ginawa nating full electric. So, since 5 years ago, mula sa presyong 3.3 million, naging 3 million, naging 2.8, naging 2.2, naging 2 million, naging 1.8, pababa ng pababa hanggang sa most recently nung Bonifacio Day, nagkaroon tayo ng virtual launch pati price reveal. Pinakita na natin yung specifications sa ating mga transport groups. Ang presyo natin ay 985,000 lang para dito sa jeepney. Then para yan sa unang 1,000 units na mabibili na Francisco jeepney. Kung saan itong Francisco jeepney ay makakatayo ka na sa loob. So hindi ka na yuyuko pagpapasok ka dyan. Tapos meron niyang built-in ramp para sa wheelchair passengers. Sa likod yan dadaan, meron niyang emergency entrance and exit. Then air-conditioned, meron ding automated fare collection system. So pag sasakay ka, magbabayad ka, hindi ka na magbabayad ng cash. Pwedeng QR code or yung card na lang na itatap mo. Then meron din tayong tinatawag na Unli Rides program. So sa Unli Rides program, hindi yung kada sakay mo magbabayad ka na magbabayad. Pwede kang magbayad lang ng isang beses sa isang buwan. Then sakay ka na lang ng sakay, maski ilang beses. Meron tayong ganon. So, ginawa natin yan sa pamamagitan ng bago nating social media platform na ang pangalan ay Jeepney. So, pwede kayong gumawa ng account at mag-login sa jeepney.io. So, dyan ma-access lahat ng mga information tungkol sa Francisco Jeepney. Ilan ba yung seating capacity, sir, ng jeepney ninyo? Itong bagong natin, Francisco Jeepney, 30 passengers yung capacity. Wow. So, ang nakaupo niyan, 11 plus 11, so both sides. Then, pwedeng 8 ang standing passenger sa loob. So, 30 ang passenger capacity. Are you referring to that sa background mo po? Iyan ba yun? Oo, ayan yun. Ayan yung Wow, social. Oo. Andyan pa rin yung feature, di ba? Yung labas na Francisco, no? Na design. Ruth, kasi isa yan sa natin, inilalaban natin na ang iconic design ng jeepney ay bahagi na ng ating kultura. So, kung tatanggalin natin yan at papalitan mo ng minibus, Hindi na jeepney. parang hindi na jeepney yun, di ba? So, parang tinatanggal mo yung parte ng identity ng mga Pilipino. Kasi pati mga dayuhan, pag pumupunta sa Pilipinas, nagpapapicture sa jeepney. So, part din yan ng tourism natin. So, bakit natin papalitan ng minibus ang jeepney? Mas magagaling gumawa ng jeepney ang Pilipino kaysa sa mga dayuhan. Okay. Sir, yes, sige po. Sige. Ako na. So yung design is very classic, no? Na parang yun nga sinabi mo na parang yung heritage ng jeepney is nagpapatuloy even if it is already modernized. Yes, oo, tama. Nire-retain natin yung yung iconic design or yung iconic look. Kung titingnan mo, nandyan pa yung kabayo sa harap. Oo nga. Di ba? So, parang hindi jeepney yan kung walang kabayo. Di ba? Oo. So, hindi ganyan yung itsura. So, niretain natin yung yung iconic design, though nag-modernize tayo. So, sa pag-modernize natin, full electric na to. So, wala siyang emission. Walang usok. Then, ang Francisco Motor, kami rin ng gumagawa ng charging infrastructure. So, sa lahat ng lugar na magde-deploy tayo ng mga electric na Francisco jeepney, maglalagay din tayo ng kaukulang mga charging stations. All over the country na ba, sir, yung operation ng jeepney na yan? Actually, magro-roll out tayo sa mga towards the end of first quarter ng 2024. Yung first natin. Yung first few units by batch yan, i-roll out natin. Like dito sa Davao, magkakaroon ba ng ganyan? Nationwide. Actually, may mga pre-order na tayo. Ang pre-orders natin, nag-submit ng letters of intent. Nasa 37,500 units na.
Oh, So, marami na rin. then tinatanggap ko yung unang 1,000. So binigyan pa ng presyo yung unang 1,000 units na 985,000. Hanggang Gensan may mga umu-order na. Mhm. Maganda, sir, no, kung makapag-tour kami sa jeepney mo. Oo. Di ba? Test drive. Oh, that's Dahil sigurado nga abot yan sa Davao. Dahil ang Oo Francisco nga. Motors, 1970s pa, may branch ng Francisco Motors sa Davao. Mm. Yun ang ano natin. Yun ang gusto natin mangyari. Para matulungan natin yung mga kasamahan natin ng mga jeepney operators pati mga drivers na makapagpalit sila ng bagong unit na hindi sila Moderno. utang. Diba? Hindi, hindi ko lang ano, sir, because meron kaming bus system, no, na ipapatupad dito sa Davao City. I don't know kung anong usapan niyo dyan. Actually, meron kahit naman sa Manila meron din bus system. Hindi Mm. naman talaga naging magkalaban ang jeepney pati ang bus. Complementary yan. Kasi may mga lugar na talagang hindi kasya ang bus. So, Correct. Mm. ang jeepney kasi tinatawag na feeder mass transportation. Ibig sabihin, yung mga lugar na masisikip, ang sinasakyan niya tricycle, di ba? So, yung mga tricycle, hinahatid niya ng mga pasahero hanggang sa makakasakay sila ng jeep. Then, Yes. sakay naman sila ng jeep hanggang sa makapunta sa mga Bus bus stations. So, feeder mass transportation. Yeah. So, I'm sure ang Davao City ay isa sa mga nangunguna sa mga rationalization ng mga ruta. So, mas alam ng LGU yan kung saan nararapat meron jeep at saan nararapat meron bus. Medyo interesado din ako sa color. Ganyan ba talaga ang color, sir? O may ibang... Etong jeepney na to, ang tawag namin dyan is blank canvas. Kasi, alam mo, noong 1947, yung tiyuhin ko kasi, pintor yun ng mga magagandang tanawin. So, yung mga jeep na iniwan ng US Army pagkatapos ng World War II ay ginawa niyang moving works of art. So, ang tatay ko naman siya ay mechanical engineer. So, nagtulungan sila. Ginawa nilang public transportation, yung mga military jeep na may mga magagandang tanawin, mga Mayon Volcano, mga rice field, mga Banawe rice terraces. So, etong jeep na ganito, ginawa namin blank canvas para yung mga operator natin, pwede sila mamili kung anong gusto nilang design na ilagay dyan. That's one. And number two, meron ding isang pwede nilang gawin na extra income, advertising. So, pwede nilang lagyan niya ng advertising wraps. So, dagdag kita yun ng mga operator natin. So, again, sir, yung presyo niyan is 900 ngayon. 985,000. Okay. Cash na yan, sir. Yan yan ang pinakamababa sa merkado dahil yung mga kalaban natin na naglalabas ng mga minibus na hindi naman jeep, nasa mga 3 milyon. So, kaya yung mga natin, kasamahan nating mga operators, yung iba sa kanila na foreclose na ng binili nila. Kasi 3 taon pa lang, sira na. So, nagbabayad pa rin sila sa bangko. So, saan sila kukuha ng pambayad? Yung Francisco Jeepney na gawa ng Francisco Motors ng 40 to 50 years ago, hanggang ngayon, yung pa rin yung gamit nila. Tumatakbo pa rin, mas maganda pa. So, kaya yung mga natin, mga kababayan natin, ng mga jeepney operators, tiwala sila sa produkto ng Francisco Motors. Dahil subok na nila na pangmatagalan. So, time-tested na siya na maasahan sa negosyo. Again, sir, ano yung feature niyan? Yung bago yung sir? Minibus. Ano ang feature sa loob? Okay. Itong bago jeepney natin, Po. ang pinto niya, ang main entrance and exit ay nasa harap sa right side sa may tapat ng driver. Makikita sa screen. So, dyan sumasakit bumababa yung mga pasahero. Yung sa likod, emergency entrance and exit. So, meron yung built-in ramp dyan kung saan pwedeng sumakay yung mga naka-wheelchair. So, meron yung built-in ramp na lumalabas doon sa likod. Pagbukas mo ng pinto, pwedeng lumabas yung ramp doon na makaakyat yung pasahero. Then air condition yan. Then makakatayo ka na sa loob, makakalakad ka sa loob. Hindi katulad ng mga dating jeep na kailangan mo yumuko para makapunta sa upuan mo. Then meron tayong TV, meron tayong CCTV cameras sa loob for security purposes, may dash cam. Then meron tayong automated fare collection system. So ang bayad
scan ka na lang ng scan, hindi na yung magbibigay ka pa ng barya sa drive. Wow, social, no? Bonggang-bongga. Sir, kung sa harap yung pintuan, sir, mawawalan na yung iconic na front seat kasi yung mga tao minsan nag-uunahan sa front seat. Oo. Actually, yan ang sumusunod tayo sa patakaran ng gobyerno. Yun yung nakalagay sa Philippine National Standard. So, hindi natin pwede suwayin ang gobyerno tungkol dyan dahil di natin marerehistro yan sa LTO. And then yung din sir, yung parang yung ramp is parang part din ba yun ng standard na parang dapat PWD friendly ito, especially yung mga orthopedic PWD. Yes, oo. Actually, kasama yan sa standards. So, which is tama lang, dapat lang naman. Dahil naniniwala rin tayo na kapag accessible sa mga PWD, accessible sa lahat. Kung hindi ako nagkakamali, Sir Elmer, parang first in the country po ito, sir, no? Itong innovation ng jeepney. Tama Yes. po, yung Francisco Motors lang, no? Nakagawa. Tama, oo. Electric. Alam mo, simula noon pa, Francisco Motor na yung gumagawa ng mga brand new na jeepney. Kasi sa history ng Pilipinas, Francisco Motors lang naman ang nag-mass produce ng brand new na jeepney. Walang ibang kumpanya sa buong mundo, kahit sa Pilipinas o sa ibang bansa, na gumagawa ng brand new na jeepney. Francisco Motors lang. So simula nung 1947 hanggang 1959, syempre lahat yan surplus. Galing yan sa US Army na jeep. Pero simula 1960, ipinasok ng Francisco Motor ang Isuzu sa Pilipinas. So, nung pinasok natin Isuzu, lahat ng mga jeepney, brand new lahat yon. At Isuzu yung engine. So, 100% brand new. Kaya matibay talaga kapag Francisco yung jeepney. The 1970s, pinasok natin Mazda. So, dalawa na yung makina ng jeepney. Isuzu pati Mazda. So, lahat yun brand new. So, yung mga nakikita nyo, mga surplus na jeepney sa kalye, sa kalsada, hindi po galing sa Francisco yon, or mga ni-refurbish na nila yon na lumang Francisco jeep. Sir, may nagpapatanong po dito sa comment section natin. Nagtatanong siya, pwede po ba daw magpabili kahit hindi ka operator kasi gusto niya lang gawing private vehicle? Pwede naman po. Pwede mo bumili maski private. Pina-prioritize lang kasi natin yung mga kasamahan nating mga operators. Dahil natatakot sila na baka mawalan sila ng kabuhayan dahil sa UP modernization program. So tinutulungan natin sila, kaya gumagawa tayo ng bagong Francisco jeepney na abot kaya. Pero para sa mga private, pwede rin naman. Sir Pero Elmer, priority muna yung for sir, no? For hire, no? For transportation siya. Mga may prangkisa na existing. Okay. sir, matanong ko lang, di ba meron kayong ginagawang owner type jeep na electric din? Oo, Joel. Meron din tayong electric na owner type. Ang tawag natin dyan ay Electron. So, yung Electron, meron akong ginawang prototype, yung tinatawag nila na Tamiya style na owner type na jeep. Pero gumagawa rin tayo, nagde-develop din tayo ng mas malaking version yan. Na parang yung mga Hackney na London taxi, yung mga taxi sa London. Pero owner type yung itsura niya. So kamukha siya nitong natin, pampasayaron jeep pero mas maliit. Yan yung plano natin ipalit sa mga taxi. So full electric din yan. Ayan. So ganyan din yung itsura niya. Ganyan, mas maliit lang siya. Okay. Nice one. So Sir, na Joel, may plano ka na bumili? Madagdag ko lang kay Sir Elmer na itanong regarding dito naman sa parts ng yung bagong Francisco Motors na jeepney. Saglit lang sir, medyo na yata yung namin zoom. Parang na-possess. Saan nyo kinukuha yung niyan sir? Yung parang motor? Ano bang tawag dyan? Motor yung nagpapaikot ng gulong? Electric motor, yung drivetrain niya. Drivetrain. So, ang Francisco Motor ay meron tayong joint venture agreement sa isang Nasdaq listed na corporation. Sa Amerika yun yung Nasdaq. So, etong kumpanyang to, ang pangalan niya ay Tembo. Tembo ELV or Electric Light Vehicles. Manufacturer yan ng mga electric drivetrains.
Then, ang ginagawa natin ngayon ay ang agreement namin, gumawa tayo ng ng special economic zone sa Camarines Norte. Of which doon tayo lumilipat galing sa Las Piñas, yung dating planta ng Francisco Motor. Lumilipat tayo sa special economic zone sa Camarines Norte para maka-avail tayo ng mga fiscal and non-fiscal incentives. So PESA zone 'yon. So doon natin gagawin lahat, yung jeepney, yung electric motors, batteries, yung lahat ng ng mga piyesa para sa jeepney, para maka-generate tayo ng sobrang daming trabaho para sa mga kababayan natin locally. Ayan, garantisado na matibay yan, sir. Parang may warranty yata kayo dito sa sasakyan. Yes, oo, syempre may warranty. Tsaka sabi ko nga, basta Francisco yung yung jeepney, garantisado 'yan dahil time tested na 'yan. Subok na 'yan ng mga operator natin na ang mga gawa ng Francisco, dekada na hanggang ngayon. Yung pa rin yung ginagamit nila dahil napakatibay talaga. Marami dito sa Davao, sir. Tumatakbo pa hanggang ngayon, no? Dekada 70, andyan pa din. Pinapasada pa. Sir, curious naman ako kasi aside from launching dito kay bagong modernized Jeep, nagkasabay yata na nag-launch din kayo nitong social media ano ba tawag diyan, site ng Francisco. Ito yung Francisco jeepney Motors. gawang Pinoy para sa mga Pinoy. Ito na bang pantapat natin sa Facebook? Oo, actually ang nangyari diyan, nung nilaunch natin, hindi pa tayo naglo-launch, nung ginawa natin live yung jeepney na social media platform, sa loob ng 3 linggo, umabot tayo ng 5 million users. 3 linggo lang. So nangyari nun, nag-crash yung system dahil sa sobrang dami ng nang nag-sign up, sobrang dami ng gumagamit. So inayos natin. Then ngayon, umabot na siya ng lumampas siya ng 10 million users. So ang gusto natin mangyari ay paabutin natin yan ng ng kahit mga 50 million o 80 million users. Ang target talaga natin na na mag-sign up dito sa jeepney ay yung mga daily commuters natin. Bakit? Dahil dito pinagsasama-sama natin ang mga transport operators, ang mga drivers, pati ang mga daily commuters para diyan tayo magsama-sama lahat. Diba? Diyan din sila makaka-access ng Only Rides program natin. Kung saan hindi ka na bayad ng bayad kada sakay ng jeep. So ang mangyayari, magbabayad ka lang ng isang beses sa isang buwan, then sakay ka lang ng sakay. So parang sa ibang bansa, pag halimbawa pumunta ka sa sa Hong Kong, pag sumakay ka ng ng train, meron kang pwedeng bilhin na na card doon na maski ilang beses ka sumakay, pwede. So hindi yung bayad ka ng bayad kada sakay mo. So meron tayong tinatawag na yung disruptive technology. Doon natin nilagay doon sa jeepney na social media platform natin, pati yung mobile app natin. So ang tawag sa mobile app natin, EFMC Portal. So nakakabit yan doon sa jeepney na natin, social media platform. At ang isang maganda diyan ay ang Pilipinas ay tinuturing na social media capital of Southeast Asia. Dahil ang mga Pilipino pinakamaraming gumagamit ng social media. So bakit hindi tayo gumawa ng sariling atin? So ngayon, meron na tayong sariling atin at ang pangalan niya ay Jeepney. So makapunta kayo dyan sa jeepney.io para maka-sign up. Ayan, maganda yung actually sir, nag-sign up ako kanina. Nakita ko yung account ninyo, no? Ito yung itsura niya, sir, pagka sa siya sa website. Oo, sa website. Oo, Oo, kasi sa pero website red fully siya, functional parang yan. maroon, no? Maroon. Hindi pala red, maroon ang itsura niya sa application doon sa Google. Oo, meron yan sa Google, meron din yan sa sa iOS. So, pwede rin yan ma-download sa Google App Store, ay Google Play Store, pati sa Apple App Store. Pero yung mga app kasi, marami pa tayong mga dine-develop diyan. So, hindi pa kompleto yung features nun. Pero yung website natin, yung web version, fully functional na yan. Oh, maganda ito, sir, no? Kasi yung balak ninyo na gagamitin siya na pwede nang doon na magbayad, no? Kung meron tayong only rides, dito only rides. Oo. Kung sa cellphone, may only text, pati only calls. Diyan, meron tayong only reads. Diba? Maganda yan, pwede sir. Magandang ang innovation kaibahan yan nito, for... ang kaibahan nitong jeepney sa Facebook, pati sa Instagram,
itong jeepney, merong wallet. So, merong wallet. So, pwede kang pwedeng dun ka na kumuha ng pambayad mo para do sa Only Rides. So, pwede mo i-manage yung subscription. Pwede mo i-check sa account mo. Then, kung meron kang tanong, i-message mo lang ako doon. Meron din tayong messenger doon sa Jeepney Messenger. So, para lang din sa Facebook pero meron tayong sariling app. Ayan, maganda yan. So- Ruth, parang may follow-up ka Oo. dito sa jeepney application. Oo, Social wait lang. media. Curious lang din. Oo, curious lang din ako na pumasok at mag-download ng app. Kung anong pwede natin makita diyan sa jeepney na app na yan, sir. At pwede pa makakapasok pa ba? Pwede pa ba? Kasi sabi niyo kanina parang nag-down yung ayos na. Yan. Kasi nangyari yan nung 3 weeks from taking it live. So inayos na natin yun. So ano lang naman yun, 10 araw lang yun. So naayos na natin yan. So punta ka lang sa jeepney.i, pwede ka nang gumawa ng account. Okay. Makikita Sige, thank natin you. yung mga transport groups natin. Kasi dyan Mm. sila nagsa-sign up lahat para dun sa para maka-avail nung first 1,000 units na Francisco Jeepney. Yung first 1,000 units, sir, 2024 yan lalabas. Tama ba ako? Yes. Tama. Ah, okay. By towards the end of the first quarter or start of the second quarter, magsisimula na tayo mag-roll out. Then by batch yan, lalabas na yan tuloy-tuloy. Kasi sa dami ng order, hindi natin kayang i-roll out lahat ng isang buong taon. So sabi ko nga sa gobyerno, ang plano ng Francisco Motor ay hindi natin kayang gawin yan ng overnight. Ang plano ng Francisco Motor, meron tayong 10-year plan. Ang planta na ginagawa natin sa Camarines Norte, magkakaroon yan ng kapag full capacity, yung full operations, ang capacity niyan ay 25,000 jeepneys per year. So, sa 10 taon na magagawa natin ay 250,000 na jeepney sa loob ng 10 taon. Pero yung 37,500 na letters of intent natin, hindi natin kayang i-deliver yun ng isang taon. So, rolling delivery talaga yan. So yung 1,000, sir, prioritization yan. Yes, ang Oo. unang 1,000 na nabibili, sila yung makaka-avail ng malaking discount. Tsaka yung unang makabayad, siya yung unang madideliver. I see. Yun pala yun. First come, first Okay. serve. By the way, sir, yung Pero, charging, wait lang wala. Yung sa 1,000, sir, may roll out na sa Davao, wala pa. Manila pa lang yan. Hindi. Nationwide yan. Basta Nationwide na yan. kung sino Okay. maunang magbayad, Ba yan? sila yung unang madideliveran. Marami-rami nang nagpa-reserve ng mga transport cooperatives. Dami-dami na rin. balikan ko lang, sir. 800 plus na yung nagpa-reserve. Nako, konti na lang. Baka- Mga 200. Babalikan ko lang, sir. Ilang hours nga yung charging time niyan, sir? Okay. So ang capacity, ang range ng isang full charge ay 150 kilometers. Aba, So kung i-charge mo yan from 20 to 80% nung battery niya, 20 to 30 minutes lang yung niya, fast charging. 20 to 30 minutes lang yung charging from 20% to 80%. mabilis pala Okay. yung... Sir, iklaro natin, sir, ha? I-electronic ito, sir. E-vehicle ito, sir, no? Tama. So, walang gas. Opo. Oo. Or parang wala ding option. No, hindi ganon. Electronic talaga siya. Electric. Okay. Pero gaano yun, sir? Gaano kahaba yung distance? 150 kaya? kilometers. Okay. 150 kilometers. Sinet natin doon para Mm-mm. hindi sobrang mahal nung sasakyan natin. Kasi kaya naman natin gawing 400 kilometers. 'Di ba? Or 500 kilometers. Pero mas mamahal yung jeepney. Mas maraming baterya. So, na hindi see. naman kailangan kasi ang ruta naman ng jeepney, mga lang yan, on average, mga 4 kilometers to 15 kilometers. Pabalik-balik lang yan dun sa ruta na yun. So, hindi naman talaga yung binabiyahe na malayo. Kasi kapag may prangkisa yung jeep, hindi naman talaga yung pwedeng umalis doon sa ruta. Kailangan talaga yung pumapasada yan dyan sa ruta niya. So, pabalik-balik lang yan dyan. Nakakapabalik-balik yan dyan ng mga 10 times sa isang araw. So, pwede yung mag-charge. Di ba? Habang kumakain ng tanghali yung driver, pwede siyang mag-charge. Di ba? Or nagme-merienda sa hapon, pwede mag-charge pag hindi rush hour. Pero pag rush hour, marami siyang baterya.
Sir, one last na lang, sir, from my end, sir. Yung permitting, licensing, or registration nito, sir, hindi ba mahirap? Ay, hindi. Kasi ano yan eh. Unang-una, programa ng gobyerno, Yes. PUV Modernization Program. So, Mm-mm. we are helping each other. We are helping the government with their PUV Modernization Program. The government is also helping us na mapadali yung sistema. Kung paano mapaparehistro, pati yung process sa LTFRB, kung paano ipapalitan yung lumang jeepney. Meron yang may proseso yan na pinadali ng gobyerno. Thank you, sir. Thank you, Ruth. Ayan. So, sir, yung mga hindi pa naka-avail, no? Sa 1,000 slots, invite niyo po sila na habulin yung naiwan na 100 Natitirang plus. ano. Oo, actually mga kasamang mga jeepney operators, magpa-reserve na kayo. Dahil out of 1,000 units, 800 plus na yung nagpa-reserve. So meron pa mga 200 or kulang-kulang 200 na slots. So para naman magpa-reserva, pumunta lang dun sa jeepney.io. Nandun lahat ng detalye kung paano magpa-reserva. Meron lang yan reservation fee na lang naman 50,000 lang naman yung reservation fee. 'Di ba? So para ma-secure mo na yung slot mo. Okay. Okay. Thank you very much, Sir Elmer. At saka, sa mga kasama niyo dyan. May, ano ba kayo, sir? May kamag-anak kayo sa, Mindanao? Meron. Actually, ang misis ko taga Cagayan de Oro. Okay. So, nakaintindi kayo ng Bisaya. Kasabot ko. Nagkanda. Hirap pa kami, sir. Di bitaw, maganda naman, sir, no? At least, Hindi ko maintindihan ng mabaligya. lahat. Ha? Dili mabaligya. Inigib ka mabaligya agad day, sir. Patay, Kadali, kadali. libak ni. Kadali. Sir, curious lang kadali, ko. sir, Francisco Motors, asagi ka ng Anfra. Anfra, Francisco Motors yung Anfra. So, kasi yung tiyuhin ko na yung namatay kasi noong 1984. So, meron kaming yung Pinoy na AUV, yung ginagamit sa Cultural Center of the Philippines na mga kulay orange. Pinalitan namin yun ng pangalan ng Anfra. Kasi yung tiyuhin ko si Anastasio Francisco. Yun. Sa Okay, pala doon. 1984. So, in commemoration, Anastasia Francisco pala yan. Anastasio Francisco. So, in commemoration sa kanya, gumawa kami ng Anfra na AUV. So, yun din yung ginawa naming platform para sa Pope Mobile, yung bulletproof na Pope Mobile na sinakyan ni John Paul II. Kaya ko natanong, sir, dahil doon sa Pope Mobile na nakita natin dati. So, sir, thank you very much, ha. Pasensya na po kayo. Medyo natagalan po tayo. Parang gabi po sa inyo. Salamat. Salamat, Joel, Ruth, Arman. Thank you, Sir Elmer. Thank you, sir. You. Ayan, no? Nabatin niyo naman si Sir Elmer, no? Noon sa man ako ang kuan. Ako. Nayabag man ako. Gisabutay ko ni Arman. Diba? Parang, ewan. Sige, anyways. Agtang padulong. So, Anastasio Francisco pala yun. Kaya Anfra. Okay. Diba? So, ngayon, alam na natin. Ngayon, alam mo na. Galing, No, you know. Pero na-amaze ko kay gipabili nila tong murag kaning icon ba katong Icon. cultural whole of ito nga cultural heritage ang jeepney sa Tua. Part na siya sa tong culture. But Ang kabayo, di ba? Ang design is napabilin nila ba, which is dili na to siguro maingon sa mga tao nga murag kuan lang tanggalon man ng jeep sa kalsada nga kuan naman na part na sa tong kultura tanggalon na siya, which is ang mga like Francisco Motors to mga manufacturers is ilang gibuhatan og kaning pamaagi para magpabilin gyapon ang kultura sa jeepney diha sa itong mga kalsada, which is very good, no? Very very laudable na mga gikan sa maong kumpanya. So kung Kamahal may ba 980 ka, go ahead. Meron ka ng Francisco Kabalo Motors. Kabalo ka, Jeepney. kung mamalit ka og ka ng sakyanan nga electric, perting mahala. Milyon-milyon. Mahal yun. Mahal kayo oy. Kunya jeepney pag yun na siya. Ang ako lang yun nga gipasalamat sa Francisco Motors nga nag-innovate sila. Dili day malaos ang mga jeepney. Nabalik siya ba?
tungod ani Oo. ako kuan kay ko kaning ako kay kong saludo sa Francisco Motors. Dili lang tungod kay nakahatag sila og trabaho kun dili na preserve nila ang ingon na to gyud nga kultura gyud sa mga Pilipino. Ang atong masakyan laliman ninyo maglagot ko maminaw ba nga mayo sila nga mag-implement na ta nga ipatuman nato ang modernized jeepney. Pagkatapos imo makita ang itsura mura mag minibus. Unsa man na? Oh, mao po na. Oh, di ba? Oh, kani kuan na siya kaning Ayan ka na tawag naman, kani, oh. Oh. electric. And then ang kan po niya po ang other features niya medyo makaingon ta conducive na siya for kining commuters. Commuters. O especially katong mga naay mga special needs, no? Okay. Mm. Labi uban ba ya, magpa front seat niya tapos pag kuan nakabutan dito reserve for PWD pregnant and senior citizen pero pag nalagay senior Lingkuran. citizen di manawa. Ah. Mo na yung problema gid ra pa sa commute ba. Yung sa So- kabuban di pa manibog. No, Mm. di pa gid musibog dito. Suko na kay Salmando. Una sa uban man ko, di manibog mando, pareha na tagbayad. Oo. Nagbayad po na mo. But anyway, so wala na mga gentle dog karon. Gentle dog. Wala. Dili, Okay. ang pan karon is naatay ka ng murag ka ng age code ba no murag sa una tong mga siguro hantod sa millennial siguro na mga na age kan ba bracket ba nga napa tong mga medyo mo respeto og tigulang, mga na special needs og buntis. No, pero karon makita na ko sa siguro sa Gen Z na apa, pero kani mga alpha karon murag mga panabantayan ba nga mag cellphone ra. Mara ito, pag naikat, si Bugir, mana ng driver, si Bugir ra daw. Mga igor mo ano? Ala, yun sana. Ala. Wala, kisang butakin ng butas sa ako. Palibhasa mo raging ana sad ka. Anyways, wala na tayo. Taas sa kaya to ang prangka. Hangtod sa sunod. Sa Thursday, maguban-uban gihapon ta dinhi sa ato ang prangka. Third episode na po yan next week. Bye everyone. God bless us all. Thank you so much for watching. Salamat. Salamat.